kabayan! So this is Jess and welcome to my vlog. So for this video guys, pag-usapan natin kung bakit kami na-upload sa Rome, Italy. Yes! So I'm an OFW here in Croatia. Yes! So magto 2 months na ako dito. Magto 2 months na ako dito. And thank God kasi ayun, nakarating pa rin ako dito. Dahil kahit na ganun yung nangyari. So ganito po yung nangyari. So 8 po kami magkakasama. So sabay-sabay kami nag-flight. So yung ano namin, yung sinakyan namin airlines is the United Arab Emirates. So sure hindi. No, the Emirates Airlines, yung sinakyan namin. So meron kaming connecting flight. 2 po yung connecting flight namin bago kami makakarating sa Split, Croatia na yun yung final destination namin. So ang connecting flight namin is from Philippines to United Arab Emirates to Rome, Italy. Ayun. So sa Pilipinas, binigyan kami ng 2 boarding pass. Kailangan dapat nga 3 yung boarding pass namin. So 2 lang binigay sa amin. So ang sabi sa amin sa Pilipinas, na makukuha namin ang pangatlong boarding pass pagdating namin sa United Arab Emirates. So magtanong kami doon. So nung dumating naman kami sa United Arab Emirates, ang nangyari, ang sabi po sa amin ay makukuha po namin yung boarding pass pagdating po namin sa Rome, Italy. So, ganito yan. So, nag-flight na kami, as in, yung sabay-sabay. So, meron pa kaming stopover, as in, mga stopover namin sa Dubai is 10 oras, 10 hours kami. Tapos, ayun, nag-flight. After nag-flight na agad kami. So, pagdating namin sa Rome, Italy, ayun, picture-picture, charot, except picture. Tapos, yung kasama kong, yung 6 na kasama ko is, nauna na sila lumabas. Yes, nauna sila lumabas, nauna sila doon sa doon sa passport, doon sa banang passport, ayun, doon sila. Kasi kukunin nila yung mga gamit nila kasi nga iba ko kasama is meron sila na check-in na baggage doon sa Dubai. Kasi nung nasa Pilipinas pa sila hinag-carry na nila. Kaso pagdating sa Dubai, pina-check-in siya. Kasi kailangan daw i-check-in yun. Tapos makukuha daw nila yung baggage nila pagdating sa Rome. Ayun ang nangyari. So, ayun, yung 2 kong kasama, dalawa kami na magkakasama. Ayun, 2 ko, ayun, kami nahuli. Ayun, kasi hinahanap niya pa yung luggage niya. Hindi ganyan. So, nagtanong siya nagtanong siya dun sa isang staff kung saan makukuha yung luggage niya. And then, sabi ni staff, after passport. So, ayun nga, sunod kami sa pila. Sumunod kami dun sa karamihan. As in, sa karamihan ng pila, guys. Hindi na kami basta sumunod kami dun sa karamihan ng pila. Kasi sa isip namin, yun na yung daan, yun na yung parang kasi nga diba connecting kami, may transit visa kami sa Rome. Ay, not transit visa, may transit kami doon sa Rome. Ayun, sunod kami doon sa pila. Ayun, so mga kasama namin, nakita din namin doon. Ayun, nakalusot sila. Tapos yun, ako din. Tapos yung pagdating namin doon sa para siyang passport yata, para siyang immigration na yata yun, guys. As in, para siyang nasa immigration kami. Ganun, so ayun, kinuha yung passport ko, kinuha yung passport ko. Tapos, ayun, tinignan lang yung mukha ko, ganyan. Wala nang tanong-tanong, tinignan lang yung mukha ko. Tapos, pagtingin, ayun, parang tinataka ng date lang yung passport ko, date lang nilagay doon yun. Tapos yun nga, as lumagpas na ako. So, sa ginawa ko naman guys, is hinintay ko yung kasama ko. Ayun, ang tagal ng kasama ko, hinintay ko siya kasi mag-isa na lang siya. Tapos yung 6 namin na kasama, andun na, nauna na. Nandun na sila sa may gate. Ayun, hintay na lang kami. Kasi nga, ayun na, hinintay ko siya doon sa may likod ng immigration, hinintay ko siya. Ayun, ilang segundo lang, lumabas yung kasama ko. Kasabay, yung isang immigration officer, tapos yung isang kasama napatingin sa akin, diba yung kasama ko, napatingin siya sa akin, tapos sabi ng immigration officer, are you together? Ganon. So, hindi ko naisip ko anong mangyayari. So, ang sinabi ko lang na yes, kasi totoo naman na magkasama kami, no, kasama ko. Tapos, ayun na, tapos, biglang sabi ng immigration officer sa amin, okay, follow me. Ganon. So, ayun. So, sumunod na rin kami. Tapos, ayun, kinuha yung passport ko. And, ayun, ang nangyari, guys. In-offload kami. Hindi ko alam, pero ako kasi okay na sana yung passport ko. Natataka na hindi lang yung kasama ko. Pero nadamay ako. Ewan ko lang kung ano nangyari. Pero, ayun. So, ang sinabi sa amin is, wala po kaming transit visa. So, wala kaming transit visa para dumaan kami sa Rome, Italy. Yes, yun ang sabi sa amin. So, upon the explanation is kasi hindi talaga pinaliwanag sa amin kung ano. Kasi nga, syempre guys, hindi namin alam yun, di ba? Kasi nga, unang-una is,
mali na, sumunod kami ng kasama. Okay yung kasama namin, akala namin okay lang ang lahat, di ba? Walang problema, pero yung pala, ang sabi, mali daw, dapat daw hindi kami dumaan dun sa immigration na yun. Yes, dapat nga daw hindi kami dumaan sa immigration na yun. So, doon natin namin dun sa office nila, ayun, may pinafill upan sa amin. Dami pinafill, ganito, ganyan, na nakalagay doon, wala kaming resident permit, wala kaming work permit, parang gano'n sabi, tapos, nakapag-argument pa nga kami doon, sabi, paano wala, meron kaming work permit, kumpleto kami sa requirements. Sabi namin gano'n. Sabi namin, tawagan yung, ang final destination namin sa Split, Croatia. Tapos meron na kaming ticket, kailangan namin ng boarding pass, tapos yung mga friend namin, naghintay na doon. Kasi sa sarili namin, kung big deal yun, kung mali talaga kami, dapat yung mga kasama namin is na-hold din, di ba? Pero hindi sila na-hold, kaming dalawa lang. Yung isa ko nga lang sana, yung isa ko nga lang, kasi wala nga, nadamay nga lang din ako, di ba? Kasi hinintay ko siya at nakita ako. So, ayun guys, nag-explain kami, wala, hindi kami pinakinggan yung explanation namin, ito, ganyan. Ang mismo sa isip agad nila, sinabi nila sa amin na, balik kayo sa Pilipinas. Yes. Balik sa Pilipinas, as in. So, ang ginawa, pinabalik talaga kami yung Pilipinas. So, nagtanong pa nga kami kung may babayaran pa kami. Sabi sa amin, wala kaming babayaran. Alam mo yung kinabahan kami guys, kasi pinasakay kami sa isang sasakyan. Ito, yung flight natin lang naman kami dun sa airplane. So, kung ano yung sinakyan namin papunta doon sa Rome, yun din po yung sinakyan na pabalik ng Dubai. Bumalik kami ng Dubai. Tapos pagdating sa Dubai, doon kami pinagbayad. Sabi free, pero pinagbayad kami doon, literally pinagbayad kami doon. So, ayun, sinagot ng agency namin yung plane ticket namin from Rome hanggang Pilipinas. Yes, guys, bumalik talaga kami Pilipinas, as in, bumalik kami. Super na ano yung parang disappointed kasi di namin alam na akala namin tama kami pero hindi pala. Ganun, mali kami. Ano nang parang nakakaano sa amin, hindi nga in-explain sa amin na ganito mali, dapat hindi kayo dumaan ba't hindi kayo dumaan ng immigration, dapat yun ang sinabi sa amin, mali nga kami kasi syempre kami, parang kampante kami, di ba, sunod kami dun sa pila andun yung mga kasama namin, tapos inakalusot sila, okay naman sila, tapos biglang pagdating dun sa isa kong kasama, bigla siyang na-off, bigla siyang hinold, tapos nakasama nga din ako kasi hinintay ko siya, di ba, yun lang yung parang so, hindi in-explain sa amin, pero hanggang sa mali nga kami na dumaan kami na immigration kasi wala daw kami transit visa. So kapag dumaan kami immigration, dapat may transit visa kami. Tapos sinabi sa isip namin na bakit kailangan pa namin transit visa, isang oras lang naman kami doon parang isang oras lang yata o 4 hours lang yata kami doon at magpa-flight na agad kami, tsaka meron kaming ticket. Kailangan lang ng boarding pass at doon kukunin mismo sa gate 1 ng Rome, Italy. Pero that explanation is wala po yan para sa kanila. So ayun, balik Pilipinas kami at pagdating sa Pilipinas, ayun, nag-book ulit ng flight, mga after 2 days, book ulit ng flight. Ayun yun. Hindi na po kami dumaan ng Rome, as in diretso na po kami sa Zagreb, Croatia. Doon na po kami diretso, hindi na kami nag-transit sa Dubai tsaka sa Rome. So, ang transit ang nangyari sa amin is, ako lang pala kasi yung isang kasama hindi na po siya nakabalik dahil, ayun po, naabutan siya na expiration ng kanyang visa. So, ako lang po yung nakaalis ulit. And now, dito na nga po ako sa Croatia. Pag yung pinaka-worst, as an OFW, yung pinaka-worst. Pero sa isip ko na, mas okay pala mag-travel ka alone kasi hindi ka aasa sa iba. Alam mo yun? Kasi nga, nung nangyari sa amin, siyempre umasa kami, sinundan namin yung mga kasama namin. Akala namin tama, yung pala mali yung dinaanan namin. Nasortehan lang sila na yung humawak na immigration sa kanila, officer ay wala lang, walang pake. Alam mo na yung, okay, ganyan, pinalusot lang kahit alam mali na dinaanan. Unlike doon sa humawak doon sa last na kasama ko, ayun nga, masyadong strict, ayun. Andun na tayo na sumudang siya sa nila, sa trabaho nila, pero andun pa rin yung parang din, yung dapat i-explain pa rin, di ba yun? Kaya yun, sa lahat po ng magta-travel, ay pang OFW kayo, may connecting flight, magbasa-basa po, o yung magbasa-basa, huwag po kayo sunod-sunod lang dahil bukit maraming pumila doon lahat pumila, gano'n na. So, magbasa-basa din pag may time. Mas okay na rin yun na huwag kayong umasa doon sa mga kasama nyo. Dapat meron ka sariling isip kung tama ba yung dinaanan mo o hindi. Ayun.
So, ayun lang guys. And, ayun. So, mag-ingat tayo lahat guys. So, ayun. Good luck everyone. And babush. And, guys, huwag niyo pong kami mag-follow, mag-subscribe po sa aking YouTube channel. Uy! Pangdagdag ano no. Uy! Ayun lang. So, ayun. Thank you so much, babush.